Pag-usapan pa natin ang disaster response operation in a PBBM sa Bicol. Kasama si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, kamusta ka? May ubo pa rin, Paps. Okay. Julie, may plano na ba ang pamahalaan para mapabilis ang paghupa ng baha doon mismo sa Camarines Sur? Paps, mismo si PBBM na nga yung nakakita at nagsabi na talagang matagal humupa yung baha doon sa lugar. Kaya ang sabi niya ang kailangan dyan, long-term solution daw. So pinasisilip niya at saka iniutos niya sa DPWH na muling pag-aralan yung Bicol River Basin Development Program para nga maiwasan na maulit pa itong ganitong pangyayari. Julie, sinasabi ng Pangulo na Bicol River Basin Development Program, kailan daw yan sisimula ng DPWH? Sabi ng DPWH, July this year daw, natapos na yung i-update yung design ng programa. So hopefully daw by next year, early next year, natapos na rin yung detailed o detalyadong engineering design, and then by 2025, late 2025 to 2026, masisimula na yung civil works niyan. Bukod dun sa cash assistance, may ipadadala pa raw ba ang ating Pangulo? Isa pa sa iniutos, Paps, yung pagde-deploy ng additional manpower ng DOH. Manpower, okay. Kasi ang sinabi ng DOH Bicol, ilang araw na daw na diretso, straight yung duty ng mga health workers doon. Pagod na. Actually, nung Sabado, nung bumisita ang Pangulo, 6 days na daw na straight na naka-duty yung mga health workers. Kaya yun yung pinadala ng national government doon, kasabay nung iba pang mga additional na gamot at saka mga medical equipment. Julie, may iba pang mga lugar pa ba na planong bisitahin ng ating Pangulo? So ngayon, Paps, wala nang naka-line up na bibisitahin sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod nga sa nag-aerial inspection na ang Pangulo noong Biyernes at bumisita na sa Bicol area nitong weekend. Dumalo naman kanina si PBBM sa signing ng Lagindingan International Airport public-private partnership. Kapag natapos ito, tataas bang terminal fees? Ang sabi ng DPWH, ng DOTR, Paps, pwede daw na tumaas yan, pero after a year pa, hindi daw agad magtataas ang terminal fees. Pero kakailanganin nga daw kasi, of course, kailangan mabawi yung investment din na ibinigay ng private company kasi public-private partnership nga yan. Pero kailangan at least 1 year makita muna nila na may development doon sa operasyon ng airport. Julie, ngayong araw sinasagawa ang Senate hearing tungkol dito sa drug war ng nakarang administrasyon at humarap mismo ang dating Pangulong Duterte. May reaksyon ba si PBBM o ang palasyo tungkol rito? Nakatutok nga, Paps, lahat dito sa ongoing na hearing. Nakamonitor lahat. Ang palasyo, si Executive Secretary Lucas Bersamin, actually pinabulaanan niya yung sinabi ni former President Duterte na talamak pa rin daw yung krimen. Taliwas daw yan sa datos ng Philippine National Police ngayon na nagsasabi nga na pababa yung crime rate, yung bilang ng krimen sa bansa. And itong peace and order, itong kaayusan sa bansa, nagagawa daw ito ng sumusunod sa due process at walang tinatapakang karapatang pantao. Ayun, ang bilis naman mag-react. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.